ko alam kung anong tawag sa sakit ko noon. Pero ang sabi sa nabasa ko, klepto daw. Sa madaling salita, isang magnanakaw. Lumaki ako sa bahay na walang-wala. Si Nanay Labandera, si Tatay naman. Kung kailan lang may construction, saka lang siya kumakayod. Pa-extra-extra lang kasi siya. Bali 5 kami magkakapatid. Kaya noong 16 na taong gulang pa lang ako, nagdesisyon na akong mamasukan bilang isang kasambahay sa Maynila. Sabi ko sa sarili ko, maghahanap buhay ako ng marangal. Pero marangal lang pala sa umpisa. Una kong naging amo ay mabait. Pero noong nakita ko yung alas niya sa aparador, na solidong din to ayon sa aking pagkakakilatis, parang may bumulong sa akin na kunin ko iyon at itago. Kako sa sarili ko, ay hindi naman siguro nila mapapansin kapag kinuha ko nga iyon. Isang hikaw lang naman. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga araw, simula nang kinuha ko yung hikaw, wala nga nagirap sa bagay na yon, kaya natuwa ko. Nang masanay na ako ay sunod-sunod ko na yung ginawa. Lipstick ni Madam, pera sa wallet ni Sir, at iba pang bagay na kaya kong ilagay sa aking bag na nakatago sa ilalim ng aking higaan. Hindi ko naman ginagamit, itinatago ko lang. Masaya lang ako pag alam kong akin yon, kahit hindi naman tunay na sa akin talaga. Hanggang sa nahuli ako sa ika-4 kong amo. Pinalayas ako. May pulis pa. Swerte ko at hindi ako nakasuhan kasi minor pa ako. Pero mula noon, naka-blacklist na ako sa mga agency. 3 taon din akong tambay. Panay utang para lang may makain. Hanggang sa may tumawag sa akin. May nag-repair daw sa akin pero hindi pinangalanan. Isang matandang babae daw ang magiging amo ko sa probinsya ng Quezon. Malaki daw ang sahod. 12K monthly pero all around. Siyempre, kagad akong pumayag, trabaho na yun eh. Ang pangalan ng amo ko ay si Lola Ising. 70 years old na byuda. Nakatirang mag-isa sa malaking bahay na gawa sa kahoy. May malaking hardin, may puno ng mangga, at sa likod, may maliit na kubo na laging nakasarado. Matanda na siya talaga pero sa aura niya ay mukhang malakas pa naman. Bali ang kailangan lang daw niya ay may magluluto, maglilinis, at may kasama siya sa gabi. Matatakotin daw kasi siya ay lalo na sa dilim. Mabait naman siya. Ipinagluto nga niya ako ng paborito niyang ulam para daw matikman ko ang specialty niya. At syempre, para daw may lakas akong magtrabaho. Binibigyan pa niya ako ng 500 kada linggo eh. Allowance ko raw. Nagpapasalamat na lang ako sa kabutihan niya sa akin. 2 linggo na akong nakatira doon, pero wala akong ninanakaw. Nakakaramdam kasi ako ng awa eh. Pero sa sumunod na linggo, nang makita ko yung jewelry box ng matanda sa kwarto, na halatang may kalumaan na. Pagbukas ko ay napakaraming alahas ang bumungad sa akin. Yung boses na mapang-udyok ay parang bumalik at inutusan akong kunin ng paisa-isa ang mga alahas. Kinabahan ako. Pinawisan ang mga kamay ko. Pero sa huli ay kinuha ko pa rin. Isang singsing lang ang dinampot ko at itinago ko sa ilalim ng bra ko. Saka ako mabilis na lumabas ng kwarto. Kinagabihan. Hindi ko makuha ang antok ko sa kakaisip sa jewelry box. 3:00 ng madaling araw yon. May narinig akong bulong sa labas ng kwarto ko. Ang matandang amo ko, naghahanap ng singsing. Napatayo ako. Paglabas ko, wala namang tao. Si Lola Ising pinuntahan ko agad. Tulog na tulog sa kwarto niya. Babalik na sana ako sa aking silid nang mapansin ko mula sa bintana yung pintuan ng kubo sa likod. Nakabukas. Inabukasan habang inihahanda ko ang almusal ni Lola Ising.
Napatanong siya tungkol sa sinising niya kung nakita ko raw. Ang sagot ko naman ay wala, na may kasamang peking ngiti. Hindi na siya umimik pero may iniwan din siyang peking ngiti sa akin. Saka siya nagsandok ng kanin. Bigla kong kinilabutan sa ngiti niyang iyon. Natapos ang isang buong araw na pagod ako sa pagtatrabaho. Noong sumapit na ang gabi, doon na nag-umpisa ang bangungot ko sa buhay. Nanaginip ako at nasa isang madilim na kwarto ako na puno ng manika. Lahat ng mga ito ay nakatingin sa akin. Tapos isa-isa lang nagsalita ng magnanakaw. Nagising ako na sumisigaw. Pawis na pawis. Pagtingin ko sa kamay ko, may mga pulang marka, parang tinutusok ng karayom. Napabalikwas ako sa aking higaan. Nanginginig at pinagpapawisang nakayakap sa aking mga tuhod. Hindi na ako nakabalik pa sa pagtulog. Baka kasi bangungutin na naman ako eh. Kinaumagahan, ay may nakita akong itim na pusa sa bubong ng kubo na nakatingin sa akin. Halos hindi kumukurap. Kaya binugaw ko at umalis naman kaagad ang pusa. Isang linggo ang lumipas. Hindi ko ulit nagawang matiis ang sakit ko. Kumuha ulit ako at sa pagkakataong iyon ay kwintas naman. Mas malaki at mukhang mas mahal ang presyo. Sabi ko sa sarili ko na huli na iyon at aalis na ako sa bahay ng matanda. Pero gabi ng araw na iyon, mas malala na ang nangyari. Dahil noong kalagitnaan ng gabi, ay nagising ako sa amoy ng insenso at bulok na bulaklak. Pagmulat ko, nasa paanan ng kama ko si Lola Ising. Pero hindi siya gumagalaw. Nakaupo lang na nakapikit. Sa harap niya may bilao, kandila, isang manika na kamukha ko. Nanginginig akong tinawag si Lola Ising. Dumilat siya pero mas nangilabot ako kasi purong itim yung mga mata niya. Dahil doon ay naalala ko ang pagtitig sa akin ng itim na pusa. Nag-umpisa siyang magsalita. Sinabi niya na alam niyang ako ang kumuha ng mga nawawala niyang alahas. Subalit panitanggi pa rin ako. Malakas ang sigaw niyang sinabi sa akin na tumahimik ako. Halatang galit siya. Dito na niya ipinagtapat sa akin na isa siyang mambabarang na mahigit ng 50 taon. Iniwasan na niya ang ganoong gawain. Pero dahil daw sa akin ay muli niyang niyakap ang itim na karunungan ng kanilang lahi. Napatras ako habang nagmamakaawa. Pero hindi maalis ang matalas na tingin sa akin ni Lola Ising. Lumapit siya at hinaplos ako sa ulo. Nagsalita siya na malumanay, pero nakakakonsensya. Humingi ako ng tawad. Ngumiti lang siya sa kamuling nagsalita. Hindi daw niya ako paparsahan, ngunit ipaparamdam daw niya ang naramdamang sakit ng mga taong aking ninakawan. Kinabukasan pagising ko, yakap ko yung singsing at kwintas na ninakaw ko. Umiiyak ako pero hindi ko alam kung bakit. Pero may napansin akong pagbabago sa aking sarili. Tuwing hahawakan ko ang hindi ko pag-aari, biglang nangangati ang mga kamay ko. Tapos pupula. Parang tinutusok ng libu-libong mga karayom. Isang beses pa nang napadaan ako sa palengke, may nakita akong wallet na nahulog. Dali-dali ko iyong pinulot para ibalik sana sa may-ari pero paghawak ko, nangati ulit ang mga kamay ko at sa sakit ay napatili ako. Tumingin sa akin ng isang tindera at tinanong ako kung ano ang nangyari. Ang sagot ko ay wala. Tapos sinabi ko na lang na may allergy ako. Yung wallet ibinigay ko sa tindera at sinabi kong siya na lang ang maghanap sa nagmamay-ari nito. Pagka-uwi ko, nabungaran ko si Lola Ising sa harap ng pintuan. Nakangiti siya sa akin. Tinanong ko kung ano ang nangyari at ang sabi niya ay gusto ko raw bang magamot ang sakit ko. Sumagot ako ng oo. Hinawakan ulit niya ako sa ulo.
Sa kanya sinabi na inuumpisa na daw niya akong tulungan. At kapag napatunayan ko raw na natuto na ako at nagbago na, ay kusang maaalis ang iginawad niyang parusa sa akin. Mula noon ay sinubukan ko. Mahirap pero pinilit kong kayanin. Yung kamay ko parang may sariling isip. Nakakita ako ng cellphone. Gusto kong pulutin. Pero kung hahawakan ko, kalbaryo ang sasapitin ko. Hanggang isang araw ay may dumating na bisita. Apo daw ni Lola Ising. Aksidenteng naiwan nito ang wallet niya sa lamesa. Tinitigan ko iyon ng ilang minuto. Hindi ko naman hinawakan o nilapitan man lang. Pero may pangangati pa rin akong naramdaman sa aking mga kamay. Nilapitan ko pa rin at kinuha iyon. Pero hindi para itago, kung hindi para isauli sa apo ni Lola. Tumingin siya sa akin at nagpasalamat. Paglabas ko ng kwarto niya, umiyak ako. Pero this time, hindi sa sakit kung hindi. Sa ginhawa kasi na wala na ang pangangati ng mga kamay ko. Lumapit si Lola Ising. Ngumiti siya. Normal na mata na ang mga mata niya. Sinabi niya sa akin na kaya ko pala. Tumagal ako ng 6 na buwan kay Lola Ising. Hindi ko na siya pinagtangka ang nakawan pang muli. Pero dahil sa pagbabago ko, ay marami na ang nagtiwala sa akin. Kaya maraming kaibigan si Lola na taga ibang lugar na gusto kong maging kasambahay. Hanggang sa dumating ang araw na nagpaalam na ako kay Lola Ising na aalis na ako. Tumango siya na may matamis na ngiti. Sabay abot niya sa akin ng isang maliit na kahon. Buksan ko na lamang daw yon kapag nasa syudad na ako. Maluhang paalamanan ang nangyari sa amin ng matanda kong amo bago ako sumakay ng bus. Pagdating ko ng syudad, binuksan ko ang kahon na ibinigay sa akin ni Lola. Laman nun yung singsing at kwintas na ninakaw ko dati sa kanya. May kasama ding papel at may nakasulat. Ibenta ko raw ito para may puhunan ako at hindi lang panghabang buhay na kasambahay. Ang ginawa daw niya sa akin ay magsilbing aral sa aking buhay. Sa ngayon ay 3 taon na ang nakalipas. May sarili na akong karinderya dito sa amin sa probinsya. Ilang buwan lang akong nagkasambahay sa syudad. At nang mapagod na ako doon ay ibinenta ko ang mga alas ni Lola Ising na ginamit kong puhunan. Sa awa ng Diyos ay napalago ko naman. Minsan may customer na nakakalimot magbayad. Parang yung iba pa nga ay talagang sinasadya. Dati hindi ko pinapansin. Hanggang sa natuto akong humabol para maningil sa kanila. Hindi na naulit na nangati ang mga kamay ko. Minsan binibisita ko si Lola Ising sa lugar nila. Sobrang tanda na siya at hindi na nakakakita. Pero kapag hinahawakan ko ang kamay niya, sinasabi niya sa akin na malinis na daw ang kamay ko at wala nang bahid ng kasamaan. Hindi ko alam kung totoo yung kulang o baka guni-guni ko lang yon dahil sa takot. Pero ang alam ko, gumaling ako mula sa sakit na ito. Natuto ko sa pinakamahirap na paraan. Kaya ngayon kapag may nagtatanong sa akin na kakilala kung paano ako nagbago, ang sagot ko lang ay may nagmahal sa akin ng sapat para takutin ako at may Diyos na nagpaalala sa akin na lahat ng kinukuha mong hindi sa iyo ay may kaakibat na karma. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.